Kaugnay pa rin po sa naging protesta sa labas ng Department of Health, makakausap po natin si Dr. Lyndon Lee-Suoy, tagapagsalita ng ahensya. Magandang tanghali po sa inyo, Dr. Lyndon Lee-Suoy. Si Connie Season po ito at live po kayo ngayon sa Balitang Hali. Yes, Miss Connie, magandang tanghali po sa inyo sa ating mga tagapanood. Ano ho ang reaksyon nyo ng sinasabi nga ho na nagpo-protesta na hindi ho lubusang handa ang Pilipinas sa banta daw ng Ebola? Well, hindi naman nagko-commit ang ahensya na 100% kami ready para tapatan or pagandaan ang problema ng Ebola. But just the same, ginagawa lahat ng paraan, lahat ng pwedeng ayusin, inaayos po ng Department of Health. Gusto ko din ipaalam din na wala rin mong bansa, kahit Estados Unidos, na pwede mag-claim na 100% ready po sila sa banta ng Ebola. Right. So ano ho ang mga hakbang para na rin ho dun sa kaalaman ho ng mga nangangamba against Ebola ng ating pamahalaan? Well, una, syempre, ngayon na walang kaso sa bansa natin, at talagang importante is disseminating the correct and proper information. Nang sa gayon, magkaroon ng counter responsibility ang ating mamayan. Alam nila kanila magiging responsibility ito dahil hindi po ito kaya ng gobyerno lamang. Pangalawa, sa mga identified na health facility natin na siyang a-admit or mag-a-address mga concern ng mga possible Ebola cases, na-train na po natin sila at currently ongoing are another set or another batch of health facilities na ina-orient natin kung ano dapat gawin, anong dapat meron. Kung sakasakali ho, kasi sabi nyo nga, hindi naman ito kakayanin ng gobyerno lamang, ano ho ang gagawin naman ng mga mahal sa buhay na mga taong ho nga meron kung sakasakali nitong Ebola, para ho sa dagdag na kaalaman lamang? Well, ang importante talaga is ipakipag-organize sa gobyerno. Meaning, kung meron silang na hindi natin na-detect kalabat, alam mo na naman nakalusot na galing ng mga bansang may problema ng Ebola at nag-manifest ng sintomas, hindi naman kasi po Ebola lang. Magpatingin po kaagad dahil kailangan natin masiguro na hindi po Ebola yung problema. Ikalawa, parte ng responsibilidad natin ay pagkakalat po ng tamang impormasyon tungkol sa Ebola. That's true. Nasa gayon, hindi po tayo magkasik ng takot pangamba sa ating mga kababayan. Yung hong, di ba, nagkaroon ho tayo ng mga UN peacekeepers na inilagay po natin sa Caballo Island. Makikibalita lang ho kami. Yung 3 linggo ho ba na quarantine doon, enough na at makakabalik na ho sila agad sa kanilang pamilya? Yes po. Yung 3 linggo po yun, 21 days na yun, would correspond to the 21 days incubation period po. So pag lumagpas po doon ng 21 days at wala naman lumitaw ng mga sintomas at problema, we can assure na safe naman po itong mga kababayan natin, itong mga UN peacekeeping troops. After the 21 days, wala pong lumitaw na sintomas, they can freely go back to their family. Opo. Maiba lang ho tayo, dahil syempre, alam niyo na, meron pa rin ho tayong mga kontrobersiyang kinakaharap ngayon sa DOH. Particularly, ito pong sina Secretary on Leave, Enrique Ona, at si Asek Tayag. So, meron na ho ba tayong petsa kung kailan ho sila, nagbigay na ho ba sila ng pahayag, kung kailan ho sila magnanais na bumalik? Well, si Secretary Ona is an official leave po. Ang kalihim natin ay inaasahan bumalik by November 28, isang buwan po ang kanyang final na leave para ma-address ito po sa Seneto. Si Asek Tayag is currently working and reporting sa office po. But he's not very visible. Ano ho ang pahayag kung bakit hindi ho namin tinatry ho kasi namin siya kunin pa rin para ho dito sa kontrobersiya na ito na kinasasangkutan din niya at ng ilan pa hong opisyal. Pero so far as we are concerned, hindi ho namin mahagilap. Ano ho ba ang naibanggit ba kung meron man sa inyo? Siguro ang concentration kasi nila ngayon is ayusin lahat itong mga problema na kung saan sila isinasangkot. Baka doon po siya abala ngayon na talagang gusto niya mag-focus doon. Well, for the record, Dr. Suoy, bakit ho mas pinili ng DOH na bilhin ang PCV-10 na mas mahal daw kumpara naman sa PCV-13 na mas mura na, mas marami pa raw na sakit na kayang pigilan? Ano ho ba talaga ang opisyal na pahayag ng DOH tungkol po dito? Well, sa katanungan niya, Ms. Connie, pasensya po po, niyo na po. We would refrain from answering this question kasi nga ongoing po ang investigation na ayaw po namin magkaroon ng epekto sa currently na ginagawa investigation po. We understand, sir. Maraming salamat na lamang po sa inyong oras. Yan po naman si Dr. Lyndon Lee-Suoy, tagapagsalita ng Department of Health. Balikan na po natin ang ulat ni Maki Polido tungkol pa rin sa protesta ng ilang grupo sa labas ng tanggapan ng Department of Health. Maki? Rafi, bago tayo maputol dahil nagulo yung linya natin, nabanggit ko na
sumugod nga itong mga health workers sa tanggapan ng Department of Health dahil palpak nga yung sinasabi nilang protective gear. Kanina, para mapatunayan nga na palpak yung protective gear, na kung tawagin parang gown lang ito, no, Rafi? Parang hospital gown lang siya na ipinigay dun sa mga health workers natin. So para raw may pakita na medyo palpak to, pinapunan nila ng soft drinks at kape yung hospital gown para nung nakita daw hanggang sa loob basa itong personal protective equipment. Kaya sinasabi ng mga health workers, paano na lang kung sumuka o dumugo yung isang pasyenteng may Ebola. So, sinasabi nila kanina sa atin, malayo raw ito sa itinakda ng World Health Organization. At tinanong natin si Dr. Lyndon Lee Suy tungkol dito. Siya yung tagapagsalita ng DOH na kausap niya lamang, ngayon lamang. Ang sinasabi kanina ni Dr. Lee Suy, pasado naman ito sa panuntunan ng WHO, itong mga binili nila mga protective gear. Kasama raw yung mga taga-WHO nang ituro nila kung paano ito gamitin sa mga trainings, sa mga health workers. Pero ang sinasabi ni Dr. Lee Suy, kung meron pa raw concerns yung mga health workers, handa naman silang makipag-dialogo sa kanila. Ang mahirap daw kasi pagka sumusugod sa tanggapan ng ibang mga health workers, baka magkaroon ng takot yung ibang mga Pilipino, lalo na Ebola, itong sakit natin pinag-uusapan. At kailangan itong maintindihan ng mabuti. So, kanina, maliban dun sa concerns nila tungkol dun sa protective gear sa Ebola, ay hinihingi rin nila yung pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ona. Ang sabi nitong mga health workers ay kailangan na magbitiw si Ona dahil nga dito sa maanomalya di umano na pagbilingan ng mga vaccine. At maliban dito, ang gusto nila ay imbestigahan lahat ng mga proyekto na pinasok o kontrata na pinasok nitong si Dr. Ona regarding soft and hard projects. Dahil meron naman na raw apoy, ibig sabihin may tunog. Dahil meron ng maanumalya isang kontrata, it's worth checking lahat na ng mga pinasok nilang kontrata. Tinanong natin dito si Dr. Lisoy, ang sinasabi nila ay nag-iimbestiga naman na raw ang NBI, particular dito sa maanumalya umunong pagbili ng DOH ng mga vaccine. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Habang papalapit na ang Pasko, pinangangambang magkakabuhol-buhol na naman ang daloy ng trapiko, lalo na't hindi na muna ipinatutupad ngayon ang Christmas lanes dahil sa kabi-kabilang road repairs. Pero ang MMDA may kinakasa naman daw na bagong traffic management scheme. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Pasko na naman! Kay tuli ng araw. Pero dating gawi, kung anong ngiting ipinipinta nito sa mukha ng mga paslit, siya rin perwisyong inaasahan sa lansangan. Kung ano man kasing bigat ng traffic ngayon, asahan na raw na magdodoble o titriple ito habang papalapit ang Pasko. Pero nakasanayang Christmas lane sa mga alternatibong ruta, hindi na muna ipatutupad. Mukhang di raw kasi ito uubra dahil sa kabi-kabilang road repairs at construction. Dahil dito may bagong ikinakasang traffic management scheme ang MMDA. May matitira pa naman daw na Christmas lanes pero sa bagong sistema, ibabalanse raw ng MMDA ang trapiko sa kasalukuyang mga ginagawang kalsada. Dahil iba yung sitwasyon ngayon kaysa last year. Last year wala tayong Skyway 3, wala tayong elevated expressway na ginagawa. Mas drastic ito pero kung mauunawaan ng mga kababayan natin, mas makakatulong. Hindi pa idedetalya sa ngayon ng MMDA ang bagong plano pero sasabay raw ito sa itatakdang moratorium sa ilang road repairs at pagpapalawig sa oras ng operasyon ng Pasig River Ferry. Mamimili sa Divisoria, ini-encourage namin yung extended hours ng Pasig River Ferry system. Yung magsisimbang gabi, pwede rin sa Pasig River Ferry, Santa Cruz Church, Binondo Church, Quiapo Church, Santa Ana Church, at marami pang iba. So, total package yung ilalabas namin siguro. Kasabay naman ng matinding traffic, inaasahan din daw ng MMDA ang mga isnaberong taxi driver. Sinasabi namin, dito lang sa may QC, papayag sila, pero pag somewhere Makati or gan ayaw na nila kasi matraffic. Sa other taxis, nag-aano sila ng plus 50. Yeah, di ba may metro? Nagpa-plus sila. Minsan pumapayag na lang ako kasi ang hirap magpara. Ang mga nakausap namin taxi driver, kahit alam na bawal, napipilitan daw mamili ng pasahero para sa sariling kaligtasan. Yung lugar na na-hold up ka sa lugar na yun. O yun, tapos may nagararambulan doon.
Siyempre, mga iskinita, ganyan. Kaya minsan ng taxi driver, hindi mo rin masisisi na mamimili ng lugar. Yung sa oras kasi namin talaga natatalo. Dahil sa isang oras talaga dapat 400 ang kinikita namin. Pagka traffic, halos magano lang, wala pang 200 halos. Pag na-traffic kami. Hindi, mas mabagal kasi ang patak ng metro pag mabagal ang takbo. Pero dahil bawal ang ganito, payo ni Tolentino. Sumbong kagad nila yun, bawal yung pinipilit na kontratahin, pinipilit na isakay sa isang lugar lang dalhin o totally snub. May prangkisa sila eh. Dapat igalang nila yung pagiging public utility nila. Dano Tingkongko, GMA News. Posibleng abutin daw ng hanggang Mayo ng susunod na taon ang investigasyon ng Senado sa mga isyong iniuugnay kay Vice President Binay. Ayon po yan kay Senador Antonio Trillanes IV. May panibagong alegasyon din ng senador laban kay Binay na dati rin daw siyang inatrasan sa pag-aaklas kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida. Hindi raw sa debate unang beses umatras sa laban si Vice President Binay, ayon kay Senador Antonio Trillanes IV. Sabi ng senador, noong 2007, kasama niya nagplanong mag-aklas si Binay na bahagi ng oposisyon sa dating administrasyong Gloria Arroyo. Nangako pa raw si Binay na alkalde noon ng Makati na hihimukin ang urban poor, mga tauhan sa City Hall at mga estudyante para sama-sama silang magmarcha sa Ayala Triangle. Pero sa mismong araw na naganap ang tinaguriang Manila Peninsula Siege noong November 29, 2007, hindi nagpakita si Binay. Muntik na umunong malagay sa panganib ang buhay ni Trillanes, kundi dahil sa tulong ng media. Matatandaan ang Manila Pen Siege ang ginawang pag-aklas ni Trillanes kasama si retired General Danilo Lim, dating Vice President Chufisto Gingona at ilang Magdalo soldiers para itanawagang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Arroyo. Ilang oras matapos ang pag-aaklas, sumugod ang tropa ng gobyerno sa hotel gamit ang isang armored personnel carrier. Paliwanag ng kampo ni Binay, hindi raw sasama si Binay sa anumang labag sa batas tulad ng kudeta. Ang ibinubunyag ni Trillanes ay patunay lang umano na may iba pa siyang motibo sa pagpuntirya niya sa vice-presidente. Lumalabas pala ngayon, hindi lang pala politika itong dahilan ni Antonio Trillanes. Ang isa pang dahilan, mukhang may personal na galit siya kasi sa tingin niya, hindi siya sinuportahan. Si VP Binay ho ay isang abogado. Hindi ho siya sasama sa kahit anong bagay na magsasaligang batas. Bilang sagot naman sa panawagan ni Pangulong Aquino na paspasan ang pagdinig ng Senado sa mga issue na may kinalaman kay Binay, sinabi ni Trillanes IV na posibleng abutin hanggang Mayo ng 2015 ang imbestigasyon. Sa programang Unang Balita, sinabi ng senador na bukod sa umunoy overpriced na Makati City Hall Building 2, marami pang mga anomalya sa Makati na dapat isa publiko. Kaya gusto man pabilisan ni Pangulong Noynoy Aquino ang investigasyon laban sa vice-presidente. Posibleng magtagal pa ito dahil sa mga bagong ebidensya na ilalabas daw ni Trillanes. Ito pong inimbestigahan natin ngayon, mga bagong building. So ngayon pa lang natin ginagather yung mga... Wala sa ombudsman pa yon. Wala pa yon. Objective na at this point is to make sure na makulong po si Vice President Binay. Pabor naman ang kampo ni Binay na mapabilis ang investigasyon gaya ng pahayag ng Pangulo. Pero tila hindi raw nabibigyan ng sapat na pagkakataon ng kanilang panig na magsalita sa pagdinig. Oscar Oida, GMA News. Kalaboso ang isang driver ng delivery van matapos mabundol ang isang lalaki sa Pasig City. Bahagya pang naantalang rescue operation nang magpumilit makalapit sa biktima ang isa niyang kaanak. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Sa bangketa unang nakuna ng CCTV camera ang tatlong lalaking ito habang tila ba nagtatalo-talo. Pumagit na ang Barangay Security Force para sila'y awatin. Ang isa sa tatlong lalaki kumalas na sa lugar at nagpunta na sa tawiran. Pero bago pa man siya makatawid, nahagip ng rumaragasang delivery van ng lalaki. Pero hindi huminto ang nakasagasang delivery van kaya hinabol ng nakastandby na mobil. Naiwan ang biktima na nakandusay sa kalsada. Kung saan siya mabilis na nirespondihan ng rescue team. Maya-maya, dumating ang kaanak ng biktima. Nagkainitan pa dahil sa pagpupumilit umano ng lalaking kaanak na makalapit sa biktima para buhatin. Yung ganitong sitwasyon, wag natin basta-basta hahawakan. No? Okay. At bakit? No? Okay. Maaaring ikamatay ng pasyente o maging ma-paralyze yung pasyente. Pagdating ng responde at matapos na malapatan ng first aid ang biktima,
Isinakay siya sa ambulansya pero muling nagpumilit ang kaanak na sumakay sa likuran ng ambulansya. Hinila palabas ang lalaki kaya nawasak ang damit nito. Tsaka lang pumayag na sa harapan sumakay. Pagkatapos ng ilang minutong delay, naisugod sa emergency room at kalaunay idineklarang out of danger ang biktimang si Larry Lendio, 51 anyos. Agad namang nadakip ang truck driver. Dumulog sa GMA News ang anak ng biktima para makakuha ng karagdagang napagkasundoang financial assistance mula sa delivery van owner. Wala po kaming may ilalabas na kahit anong pera para sa tatay ko. Kasi siya lang po talaga nagtatrabaho sa amin eh. Nakausap ng GMA News ang mga opisyal ng kumpanyang may-ari ng truck at nangako silang tutugunan ang problema. Emil Sumangil, GMA News. Kakasuhan ng estafa ang hininalang fixer ng mga talo at paso ng kaso sa Korte Suprema na natimbog sa isang entrapment operation kahapon. Ang NBI nagpaalala sa publiko na huwag basta-basta magpapaloko. Balitang hatid ni John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga, dumating ang suspect sa isang fast food sa Shaw Boulevard para sa napagkasunduang transaksyon. Nang maiabot ang mark money, agad nang kumilos ang National Bureau of Investigation o NBI. Arestado sa entrapment operation ang suspect na si Homer Cruz. Ayon sa mga biktimang napasugod sa NBI, hindi bababa sa 7 milyong piso ang naibigay ng may 400 na kanyang nabiktima. Ang modus ng suspect, magpanggap na may koneksyon sa Korte Suprema at iba pang ahensya ng gobyerno para mabaliktad ang mga paso at talong kaso. Nagbigay po kami ng 190 sa Boracay dahil ititreat yung 6 na official sa Supreme Court na hindi na raw, panig sa kaso namin. Pag hindi mo kaagad nabigyan, lagi ipopronda sa amin na hindi tatakbo ang kaso. Pag hindi kayo magbigay, kasalanan nyo, huwag niyo ako sisisihin. Mariing itinanggi ng suspect ang bintang sa kanya. Marami daw po ang nagreklamo laban sa inyo. 7 million pesos daw yung nakuha nyo na. Totoo po ba ito? Wala pong ganun. Walang ganong pera? Kayo ba, sir, may connection sa Supreme Court? Wala po. At trabaho po ba kayo minsan doon? Hindi po. Bukod sa mga pekeng dokumento, na-recover mula sa suspect ang isang kalibre 45 baril. Mahigit 400 tong mga tao na to na empleyado, nag-contribute sila. Yun nga, pero wala na nangyari sa kaso nila. At talagang niloko na sila ng tao na to. Ang pwede ikaso dito ay attempted estafa at saka falsification of documents. Patuloy yung babalaan ng NBI sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging mapanuri bago magtiwala para hindi maloko at mabiktima ng mga kawatan. John Consulta, GMA News. Mamayang hapon na po inaasahang magbabalik bansa ang mga Pinoy peacekeepers na na-assign sa bansang Liberia. Bagamat sabik na makita muli ang kanilang pamilya para po sa kaligtasan ng lahat, pinayuhan muna ang kanilang mga kaanak na huwag na silang salubungin sa paliparan. Balitang hatid ni Maris Umali. Ito ang Caballo Island sa Naik, Cavite. Sa islang ito didiretso ang 133 miyembro ng Philippine contingent ng United Nations sa Liberia. 108 ang mga sundalo ng AFP, 24 ang mula sa hanay ng pulisya at isang taga-BJMP. Ipinasilip ng AFP ang loob ng Caballo Island. Kompleto sa pasilidad at tiniyak nilang magiging komportable ang mga peacekeeper. Ang mga tent kung nasaan ang kanilang mga higaan, di aircon. Meron ding hiwalay na liguan at water station. May wifi, signal ng telepono at kumpleto rin ang mga gamit para sa pag-ehersisyo at iba pang recreational activity. Bilang bahagi ng protocol, 21 araw na mananatili sa quarantine facility sa isla ang mga sundalo para matiyak na ligtas sila sa sakit na Ebola. Pero nauna nang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na negatibo sa Ebola virus ang mga Pilipinong sundalo batay sa medical screening ng UN. Ang pag-quarantine sa kanila ay tugon ng AFP sa kampanya para panatilihing Ebola virus-free ang bansa. Humingi naman ng pangunawa ang AFP sa mga pamilya at kaanak na sabik nang makita ang mga magbabalik na sundalo. Para sa kaligtasan ng lahat, pinayuhan ng kanilang mga pamilya na huwag nang pumunta sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan lalapag ang UN chartered flight sa kayang Philippine contingent. We will clear the place. There will be no other aircraft. This is just to, again, add precautionary measure. Bagamat naiintindihan ito ng kanilang pamilya, hindi pa rin naiwasang malungkot ng ilan dahil hindi pa rin nila makakasama ang kanilang mahal sa buhay. Masaya po, tapos po yung mga times po na
like nag-graduation po ako, wala po si Papa, nag-birthday po ako, wala po si Papa. Ayun po. Hindi po kasi nakakamiss po kasi Papa. Maliit lang naman po yung kanang 21 days sa matagal namin na paghintayan. Mapapaghintayan din po namin yun. Mariz Umali, GMA News. Bagamat sinabi na ho ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng Noche Buena items kaya hindi dapat magtaas ang presyo ng mga ito, abay wala pa hong Disyembre, nagtataas na ang presyo ng ilang produkto. Ang samahan nga ho ng mga supermarket, port congestion pa rin ang itinuturong dahilan ng taas presyo. Balitang hatid ni Mariz Umali. Wala pang Disyembre pero ang pampaskong hamon hanggang 20 pesos na ang dagdag sa presyo kumpara nung isang taon. Ayon sa presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Stephen Pua. Ang mga gumagawa ng toyo at suka, nag-abiso na rin ang pagtataas ng presyo ng hanggang 8 pesos sa katapusan ng linggo. Nagtaas na rin ang biskwit, candy, noodles at mga delata ng 2 hanggang 3%. Nagtaas din ang presyo ng soft drinks ng 3 hanggang 7%. Ang punot dulo ng lahat, It's a threat. It's a threat. Because of the port congestion, no? I mean, it's simple 2 plus 2, no? Lack of supply, both in raw materials and finished goods. matagal na nating problema ang port congestion. Katunayan pag lumalaki ng mga otoridad, unti-unti na itong nasusolusyonan. Pero ang epekto nito tila matagal-tagal pa nating iindahin. Gaya na lamang halimbawa, dito sa pagtataas ng presyo ng ilang mga bilihin. Kaya payo ni Kuwa, para naman hindi mabulilyaso ang ating mga selebrasyon, lalo na ngayong Pasko, maging malikhain na lang sa mga ihahanda nating pagkain. Sabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Vic Dimagiba, patuloy naman ang ginagawa nilang monitoring. As of last week, okay pa po ang mga produkto na may SRP na Chobena, no? Pero nagutos po ang Pangulo at ang Secretary na tiyakin ng DTI na ang mga produkto ay hindi lalampas sa SRP, lalo na po mga produktong pampasko. Patuloy din ang pagbabantay ng DTI sa mga nagtitinda ng Christmas lights. Maraming paglabag na ang nadiskubre ng Fair Trade and Enforcement Bureau ng DTI sa kanilang inspeksyon sa mga tindahan nagbebenta ng Christmas lights sa Zabarte Mall sa Caloocan. Pinaghalo-halo raw kasi ang Christmas lights na walang ICC sticker at may ICC sticker noong 2011 at 2012. Hindi po kami titigil sa pag-monitor. We will intensify monitoring and enforcement in order to at least share sa masaya at safe celebration ng Christmas. Payo ng DTI maging maingat sa binibiling mga Christmas lights at iba pang Christmas decorations. Mariz Umali, GMA News. Sa mga kapuso po nating dumaraan naman ang Cavitex, NLEX, SLEX at Star Tollway, maghanda na po kayo sa nakaambang dagdag singil sa toll. Sa susunod na taon na po yan. Balitang hatid ni Julius Segovia. Dagdag na 15% sa toll rates ang hirit ng North Luzon Expressway. Mula Balintawak o Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan, ang toll ng mga Class 1 vehicle. Mula 45 pesos, nais itaas sa 52 pesos. Ang Class 2, magiging 131 pesos mula 114 pesos. At ang Class 3, magiging 157 mula sa 136 pesos. May petisyon ding dagdag toll mula Marilao hanggang Santa Ines na dulo ng NLEX. Mas mahabang biyahe, mas malaki ang taas singil. Pero hindi lang NLEX ang umihirit. Ang South Luzon Expressway o SLEX, 33% na dagdag ang ipinitisyon. Ang Cavitex, dagdag na 25%, 16% naman sa Star Tollway. Sa isinumiting petisyon, gustong maipatupad ang toll hike sa January 1, 2015. Wala na kinikita, magtatas pa ng toll fee. Ano nakikita namin? Tulad namin, punta kami Tarlac. Tiyak na ang patong yan, doble-doble. Sa ilalim ng kasunduan, kada ikalawang taon pwede maghain ng petisyong dagdag singil ang mga expressway. Taong 2011 huling nagkaroon ng toll hike at ang mga ipinitisyon nilang taasan noong 2013, hindi pa rin nadidesisyonan ng Toll Regulatory Board hanggang ngayon. Ito raw ang dahilan kung bakit lumobo ang hiling nilang dagdag sa toll ngayong taon. Kailangan munang mailathala sa pahayagan ng petisyon ng mga expressway. May 70 araw ang sino man na gustong harangin ito. Tulad ng ginawa noon ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Hindi ito yung sitwasyon na naglagay sila ng investment dyan, hindi sila kumikita sila. Ang gusto lamang nila
ay kumita ng mas malaki dahil nakapag-set sila ng mga projection. Tutol din ang transport group na piston sa toll hike. Apektado raw ang kita ng mga tsuper na dumaraan sa mga expressway. Tiniyak naman ng TRB na masusing pag-aaralan ng board ang petisyon bago ito desisyonan. Meron pong powers naman ng TRB to grant a provisional approval. Kung sila po ay makaka-comply dun sa requirements for any provisional adjustment. Julio Segovia, GMA News. Ang balita, high-tech na ho ngayon ang gamit sa pagsasagawa naman ng medical operation dahil sa tinatawag na robotic surgery. Paano nga ba ito isinasagawa? Silipin po natin sa balitang hatid ni Bam Alegre. Animoy eksena sa isang sci-fi film. Sa halip ng mga kamay, mga high-tech na galamay ang nagsasagawa ng isang medical operation. Ito ang robotic surgery. Isang bagong hakbang sa kinabukasan para mas padaliin ang pag-oopera, hindi lang para sa mga surgeon, kundi pati na rin sa mga pasyente. Yung mga instruments na yan, kinokontrol natin through the surgeon sitting on the surgeon's console. So yung surgeon's console, parang joystick yan, no? Meron tayong binocular camera na through which nakikita natin kung ano yung nasa loob ng cavity ng patient. Tapos, it's a three-dimensional view that the surgeon sees, kaya mas nakatatansya niya yung depth. Inihahanay ang robotic surgery sa minimally invasive operation. Ibig sabihin, hindi na kailangan lumikha ng malalaking hiwa at sugat para lang mabuksan ang katawan. Wala pang halos 1 centimeter ang maliit na sugat na iniiwan ng robot. Ito ang Da Vinci SI na ginagamit para sa robotic surgeries. Meron itong console kung saan bawat galaw ng surgeon eksaktong naililipat dito sa patient sidecar kung saan makikita naman yung mga robotic arms. Ito yung mabusising umu-opera sa pasyente. Meron din tayo rito yung vision cart na may touch screen para agad makita yung mismong vision ng surgeon habang ginagawa ang operasyon. Ang surgeon pa rin ang nag-oopera sa mala-joystick na console. Pero sensitibo ang instrumento kaya parang kamay na rin ng doktor ang nagtatrabaho. Mas may range of motion din daw ang mga robotic arms kaysa kamay ng mga tao na posibleng pang manginig. Mas madalas gamitin ang robotic surgery para sa gynecological surgeries katulad ng pagtanggal ng myoma. Nagagamit din ito sa urology at general surgery. Yun nga lang, mas mahal talaga ang bagong teknolohiya. Aabot sa 400,000 pesos pataas ang bayad sa robotic surgery, depende sa medical condition. A little bit more expensive than laparoscopic surgery. It may be twice as expensive as an open surgery. Pero sabi ko, yung pera, kaya naman kitain yun hindi ba? Pero yung sugat mo, mabubura mo pa ba yun? Yung hirap ng katawan mo, recovery time, downtime, yung oras na nawala sa'yo dahil hindi ka nakapagtrabaho, yung business na mawawala sa'yo, lahat yun, you have to factor that in. Bam Alegre, GMA News. Blanco pa rin ang mga otoridad sa kung sino ang nasa likod ng pagdukot at panggagahasa umano sa EDSA Magallanes sa Makati City. Ang isino po ng grupo, hihintuan ang biktimang naglalakad at sapilitang ipapasok sa sasakyan. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Emosyonal si Lola Maria, di niya tunay na pangalan ng makausap ng GMA News. Hindi raw niya matanggap na naging biktima ng panggagahasa ang kanyang 21 anyos na apo nang papasok sa eskwela sa bahagi ng EDSA Magallanes sa Makati. Bagaman sa kanya umuwi ang apo, hindi naman daw ito nagkwento, kaya sa iba raw niya nalaman ng sinapit nito. May van na sumusunod, daan-daan takbo. Pagtapat daw sa kanya, bigla siyang papasok. Natagpuan daw nung mag-ina sa Bulacan. Sa Talahiban daw, walang malay. Bukod sa nangyari sa apo ni Lola Maria, ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, nabiktima rin sa kaparehong lugar ang isang 14 anyos na dalagita na maswerteng nakatakas sa isang gasolinahan. Sabi rin ng MMDA, dinukot din doon at tinangkang gahasain ang isang 19 anyos na transgender woman. Ang tatlong magkakaiwalay na insidente ng pagdukot at panggagahasa nangyari ng umaga. Patunay na malakas daw ang loob ng mga sospek. Ang kanilang modus kapag napili na ang bibiktimahin, sesempuhan habang naglalakad sa EDSA Magallanes. Hihintuan at sapilit ang isasakay ang biktima sa sasakyan. Matapos pagsamantalahan, itatapon sa isang liblib na lugar. Galit si Lola Maria sa mga sospek na hanggang ngayon wala pa ring pagkakakilanlan. Sana makonsensya kung sumuko. Pero kailangan bita yun
Nababahala daw dito ang MMDA kaya naglaan sila ng 200,000 pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga sospek. Magdaragdag din daw sila ng CCTV camera sa ilalim ng Magallanes Interchange. Nakakatatlo na ginagawa nila alas 10 ng umaga, yung hindi mo akalaing gagawin. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ng Makati Police pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Pinagtanong-tanong namin sa mga tindera sa Magallanes kung may nasaksiyan silang ganitong insidente. Mabilis siguro silang nila, siyempre hindi naman magpapaano sa amin yun, magpapakita ng Siguro tsumechempo lang sila. Habang blanco pa ang Makati Police sa aksyon sa mga salarin, may mensahe si Lola Maria sa apo at sa iba pang mga nabiktima. Kung ano man yung nangyari sa kanya, magkaroon siya ng lakas ng loob. May nakakilala doon sa 4. Yun nga, sana wag silang panghinaan ng loob para iano sa pulis, ganun, para mahuli yun. Steve Delisan, GMA News. Nahuli na ang suspect sa pagpatay at hininala ring gumahasa sa isang batang 8 taong gulang sa Binyan, Laguna. Napag-alaman ding muntik na ring mabiktima ng menor de edad na suspect ang 10 taong gulang na kapatid ng pinaslang na musmos. Balita hatid ni Von Aquino. Alas 7 kagabi nang mahuli ng mga pulis sa Barangay Santo Tomas ang suspect sa hinihinalang panggagahasa at pagpatay sa 8 taong gulang na batang babae sa Binyan, Laguna. Kwento ng mga pulis, habang hinahanap nilang suspect sa Barangay Santo Tomas, biglang nasira ang headlight ng kanilang mobile. Nang huminto sila sa lugar, di nila inaasahang dito nila makikita at maaaresto ang suspect. Nawalan kami ng ilaw ng 7 p.m. sa isang spot, sa isang area. At doon sa area na yun, bumaba kami at around 10 to 15 minutes nakita namin itong tao. May CCTV kami, meron kaming witness na nagpapatibay na positive identified siya. Nasa kasama ng bata. Tinangka pa raw tumakas ng suspect pero agad siyang dinampot ng mga pulis. Hindi pa maibigay ng mga pulis ang buong pagkakakilanlan ng suspect dahil minor de edad daw ito. Ito sabi niya kasi according to them family niya is minor din. Pero titignan namin siyempre we need proof. Pakitaan nila kami ng ebidensya na siya nga isang minor. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ng biktima na nahuli na ang suspect. Pero hindi raw dito nagtatapos ang kanilang paghahanap ng hustisya. Ako po ay nagpapasalamat at nabigyan ng katarungan kaagad ang anak ko. Ang dapat po dyan sa ginawa sa anak ko ay nahuli siya. Kung ano pong ginawa sa anak ko, mas masahol pa dapat ang gawin sa kanya. Sa akin po, kulang pa rin po sa akin sa nangyari sa aking anak. Nahuli lang po. Pero ang gusto ko, kung ano yung nangyari sa anak ko, sana doon sa gumawa ng anak ko, ganun din, kamatayan din ang kaparusahan din. Hindi lang din daw ang 8 taong gulang na bata ang muntikang mabiktima ng suspect. Kwento ng 10 taong gulang na kapatid ng biktima. Isinakay umano sila sa bisikleta ng suspect umaga ng Linggo. Nauna raw siya hanggang ang biktima naman ang sumunod na isinakay nito. Inuli niya ang loob ng anak kong yung pangatlo po. Tapos ito naman po ang inangkas niya. Sabi niya di nakaikot na po na isang ikot. Sabi niya, iikot daw siya ulit. Sabi naman nito, Kuya, babalik ako, diyan lang kami sa ibaba. Yung pala, yung sabi ng anak ko na babalik siya, siguro po, malayo na po ang pinagdala sa kanya. Von Aquino, GMA News. Nilinaw ni Pangulong Aquino na hindi niya ipinatitigil ang pagdinig ng Senado sa mga isyong iniuugnay kay Vice President Binay. Pero gusto ng Presidente na wag nang utay-utayin ang paglalabas ng mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Balita hatid ni Cara David. Kung si Pangulong Aquino ang tatanungin, nais niya sanang ilabas na ng Senado ang lahat ng ebidensya nito tungkol kay Vice President Jejomar Binay para matapos at makumpleto na ang investigasyon. Naiinip na rin kasi si Pinoy sa pautay-utay na paglalabas ng mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. I would have to respect the whole equal branch, but at the same time, my request is, does it have to be in dribs and drabs? Can we not have the whole list? Is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? Meron siyang prueba, meron akusasyon, minsanan, di ba? Lumabas yung totoo, no? Kasuhan yung dapat kasuhan, i-absuelto yung wala. Tapos, balik tayo sa lahat na kailangan gawin.
Sinabi ito ni Pinoy matapos siyang tanungin tungkol sa pagtawag niya kamakailan kay Senate President Franklin Drilon. Ipinakiusap daw kasi sa kanya ni Vice President Binay na hilingin kay Drilon na ipatigil ng investigasyon. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya nais ipatigil ang investigasyon. Ang nais lang niya, makumpleto na ito agad para makatuon ng huli ang Senado sa mga iba pa nitong gawain. May balance in politics sa kay responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. So kumbaga mas maganda kung makonclude as early as possible. Pero parang every question that there is, you need the answer as soon as possible. Sa kanyang huling araw sa Beijing, China para sa APEC Economic Leaders Meeting, sinabi ng Pangulo na nagkaroon sila ng pagkakataon ni Chinese President Xi Jinping na makapag-usap ng sandali. Pagkatapos ng APEC Leaders Meeting at tree planting ceremony, sinabi raw sa kanya ni President Xi na kinikilala nito ang mahabang relasyon sa kasaysayan ng Pilipinas at China at sana raw makapag-usap silang muli para makahanap ng paraan para maayos ang sigalot sa South China Sea. Ikinatuwa ni Pangulong Aquino ang pahayag na ito ng Pangulo ng China. Mainam raw na bukas ng muli sa pakikipag-usap ang China, pero hindi raw ibig sabihin nito na ititigil na ng Pilipinas ang ating pagdulog sa United Nations Arbitration Panel. Susubukan daw nila ang lahat ng estratehiya para makahanap ng mapayapang solusyon sa problema sa West Philippine Sea. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Samantala, mariing itinanggi ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang panibagong alegasyon tungkol sa kanyang ari-arian. Ipinaabot ni Purisima na wala daw katotohanan ang napabalita sa isang TV station na mayroon siyang nabiling lupain sa Talisay, Batangas. Wala umano siyang alam tungkol dito. Pinaimbestigahan na umano ni Purisima kung papaano nadawit ang kanyang pangalan sa alegasyong ito at kung sino rin ang nasa likod nito. Nahaharap si Purisima sa mga kasong plunder, bribery at graft sa ombudsman, kaugnay pa rin ng kanyang kontrobersyal na rest house sa Nueva Ecija at umano'y maanumalyang renovation ng tinaguriang White House sa Camp Crame. Gusto ni Alden Richards na ipagdiwang nila mag-anak ang Pasko sa kanyang bagong biling house and lot sa isang exclusive subdivision sa Laguna. Ang Star Bites sa ni Lars Santiago. Huling linggo na ng Bayani seryeng ilustrado at natutuwa raw si Alden Richards sa magagandang papuri na tinatanggap ng primetime show. Dadaling ko na po ito hanggang sa pagdanda ko, Tito Larry. Kumbaga, magiging part na siya ng history. Kasi it's a Bayani serye. Ngayong patapos na ang ilustrado, pagbubuhusan naman ni Alden ng panahon ang shooting ng pelikula nila ni Mark Heras na Kainat Abel at ang reality talent search na Bet ng Bayan. Ibig sabihin ba nito ay wala pa rin siyang panahon para sa love life? Yung love life talagang hindi ko pa siya nakikita, Tito Larry. Hindi ko pa nararamdaman and siguro kasi nga yung priority ko is hindi yun. Ngayong nalalapit naman ang Pasko, inihahanda na rin ni Alden ang malaking regalo niya para sa sarili at sa kanyang pamilya. Bagong house and lot sa isang exclusive subdivision sa Laguna. Mas malaking rooms, mas maraming rooms for my family, tapos 2-car garage, corner lot. Ang gusto ni Alden, sa bagong bahay na sila magpasko ng kanyang pamilya. Lars Santiago, GMA News. Kalat sa social media ang larawan ng isang uri ng migratory bird na hinuli at pinatay umano sa UP Diliman, Lagun. Ayon sa mga otoridad, tila tinamaan ng airgun ang pakpak ng ibon. Balita hatid ni Lay Alves. Hindi lang tambayan sa gitna ng UP Diliman campus, ang UP Lagun, sanktuaryo rin ng iba't ibang halaman at hayop. At hunting ground pa nga kung paniniwalaan ang ipinost ng litratong ito sa Facebook. May nakakita raw sa 3 lalaking ito nang hulihin at patayin ng ibon na ito. Isa sa mga paboritong pasyalan dito sa UP Diliman campus, itong UP Lagun. Kaya't nakababahala ang balitang may nanghuhuli at pumapatay ng mga hayop dito. Inabutan pa ng UP Police ang ibong nakasabit sa lagun. Inimbitahan nila ang ilan sa mga lalaki sa litrato na kilala raw nila dahil regular na nangangalakal sa campus. Pinawakan po na estudyante, pipicturean daw po. Nagmadali kami, pinag-ikutan namin. Wala pala, patay pala. Mga isda, talangka at kangkong lang daw ang kinukuha nila sa lagun para kainin. Yung mga dalag po, mga suso, pang-ulo lang po namin.
Ayon sa UP Police, mukhang may tama ng airgun sa pakpakang ibon. Bawal naman daw ang anumang klase ng baril sa campus. Malabo dito na dito yan binarel. Dahil sa aking pananaw, tama ng airgun yung ibon na yan at maaring sa ibang lugar nangyari yan at dito lang bumaksak. Ano't anuman, hindi raw dapat pinatay ang ibon na natukoy na isang black bittern. Migratory bird ito, bagamat may ganito rin daw sa bansa ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau. Bawat isang species po na natatagpuan dito sa atin, meron silang role na ginagampanan. So kapag nababawasan sila, meron disruption na mangyayari dun sa ecosystem natin. Leah Alviz, GMA News. Nag-post ng Kapuso Royal couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera ng mga larawan ng pamosyal nila sa Dubai, UAE na posible maging bahagi ng kanilang prenuptial video. Sa kanilang Instagram account, nag-post ang dalawa ng kanilang pictures nang namasyal sila sa disyerto. Nagpasalamat pa si Dong sa nakasama nilang team na nagkatotoo ang kanilang naiisip na konsepto. Kabilang sa team ang kilalang photographer na si Mark Nick Dao. Ipinakita rin ni Dong ang kanilang pinasyalang 5-star hotel, ang Burj Al Arab. Nag-celebrate naman ng kanyang birthday ang kapuso nating si Andre Paras sa tahanang walang hagdanan. Nakipag-basketball si Andre habang nakasakay sa wheelchair kasama ang ilang persons with disabilities or PWD. Ayon sa kanya, kahit sandaling oras ay naramdaman daw niya ang hirap na dinaranas ng mga may kapansanan. Mas tumaas daw ang respeto niya sa ating mga kapusong PWDs dahil nagagawa pa rin nila ang mga gawain ng mga normal na tao. Dahil dito, mas na-inspire daw siya sa buhay. Proud naman daw si Andre sa kapatid na si Kobe na napapansin ng galing sa basketball sa Amerika. Kung maraming nadismaya sa pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa nakatakda sana nilang debate ni Senador Antonio Trillanes IV, marami rin namang nagsasabi na tama itong hakbang mula sa kanilang kampo dahil wala namang mapapala ang Vice Presidente sa debate. Balita hatid ni Haji Riata. Ikinagulat ng marami ang pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa isa ng debate nila ni Senator Antonio Trillanes IV. Mismong sa karawan niya kahapon, inihayag ng Vice Presidente ang pag-atras sa debate na gaganapin sana sa November 27. Bigla-bigla raw kasing ang daming satsat ni Trillanes. Para sa political analyst sa Simon Casiple, hindi naman daw masama kung umatras ang Vice Presidente. May tamang ahensya rin daw na dapat humawak sa ganitong usapin. Kung issue, saturated na public. Kung meron mang hahabulin dito, iba na sigurong issue, ibang forum. So you would expect posible yung ombudsman mag-be a submission na ng evidence. Para sa ilan, tila maling hakbang daw ang pag-atras habang nasa kainitan ng laban. May nagsasabi namang tama lang umatras dahil wala namang mapapala sa debate. For me, dapat umatenden siya para mapatunayan niya na walang tinatagong sikreto yung building na yon. Hindi naman porket umatras ka, it means guilty ka na. Tsaka mas maraming problema yung bansang Pilipinas ay nasa Vice President. Kailangan niya mag-focus doon kaysa sa mga ganitong issues. Kung talagang wala siyang tinatago, siguro pwede naman niyang i-resume o kaya kung hindi man debate, may ibang paraan para makita yung transparency na inosente siya, parang gano'n. Wala siyang kinalaman sa mga yan. Haji Rieta, GMA News. Kaugnay pa rin po sa naging protesta sa labas ng Department of Health, makakausap po natin si Dr. Lyndon Lisuy, tagapagsalita ng ahensya. Magandang tanghali po sa inyo, Dr. Lyndon Lisuy. Si Connie Season po ito at live po kayo ngayon sa Balitang Hali. Yes, Miss Connie, magandang tanghali po sa inyo sa ating mga tagapanood. Ano ho ang reaksyon nyo ng sinasabi nga ho na nagpo-protesta na hindi hulubusang handa ang Pilipinas sa banta daw ng Ebola? Well, hindi naman nagko-commit ang ahensya na 100% na ready para tapatan or pagandaan ang problema ng Ebola. But just the same, ginagawa lahat ng paraan, lahat ng pwedeng ayusin, inaayos po ng Department of Health. Gusto ko din ipaalam din na wala rin mong bansa, kahit Estados Unidos na pwede mag-claim na 100% ready po sila sa banta na Ebola. Right. So ano ho ang mga hakbang para na rin ho dun sa kaalaman ho ng mga nangangamba against Ebola ng ating pamahalaan? Well, una, syempre ngayon na walang kaso sa bansa natin at talagang importante is disseminating the correct and proper information. Nang sa gayon magkaroon ng counter responsibility ang ating mamayan, alam nila kanila magiging
responsibilidad to dahil hindi po ito kaya ng gobyerno lamang. Pangalawa, sa mga identified na health facility natin na siyang a-admit or mag-a-address mga concern ng mga possible Ebola cases, na-train na po natin sila at currently ongoing are another set or another batch of health facilities na ina-orient natin pa ng mga dapat gawin, anong dapat na meron. Kung sakasakali ho, kasi sabi nyo nga, hindi naman to kakayanin ng gobyerno lamang, ano? Ano ho ang gagawin naman ng mga mahal sa buhay na mga taong ho nga meron kung sakasakali nitong Ebola? Para ho sa dagdag na kaalaman lamang. Well, ang importante talaga is ipag-recognize sa gobyerno. Meaning, kung meron silang na hindi natin na-detect alabat, alam mo na may nakalusot na galing ng mga bansang may problema ng Ebola at nag-manifest ng sintomas, hindi naman kahit po Ebola lang. Magpatingin po kaagad dahil kailangan natin masiguro na hindi po Ebola yung problema. Ikalawa, parte na responsibilidad natin ay pagkakalat po ng tamang impormasyon tungkol sa Ebola. That's true. Nasa gayon, hindi po tayo magkasik ng takot pangamba sa ating mga kababayan. Yung hong, di ba, nagkaroon ho tayo ng mga UN peacekeepers na inilagay po natin sa Caballo Island. Makikibalita lang ho kami. Yung 3 linggo ho ba na quarantine doon, enough na at makakabalik na ho sila agad sa kanilang pamilya? Yes po, yung 3 linggo po yun, 21 days na yun, is would correspond to the 21 days incubation period po. So pag lumagpas po doon ng 21 days at wala naman lumitaw ng mga sintomas at problema, we can assure na safe naman po itong mga kababayan natin, itong mga UN peacekeeping troops. After the 21 days, wala pong lumitaw ng sintomas, they can freely go back to their family. Opo. Maiba lang ho tayo, no? Dahil syempre, alam nyo na, meron pa rin ho tayong mga kontrobersiyang kinakaharap ngayon sa DOH. Particularly, ito po sina Secretary on Leave, Enrique Ona, at si Asek Tayag. So, meron na ho ba tayong petsa kung kailan ho sila, nagbigay na ho ba sila ng pahayag, kung kailan ho sila magnanais na bumalik? Well, si Secretary Ona is an official leave po. Ang kalihim natin ay inaasahan bumalik by November 28, isang buwan po ang kanyang final na leave para ma-address ito po sa Senato. Si Asek Tayag is currently working and reporting sa office po. But he's not very visible. Ano ho ang pahayag kung bakit hindi ho namin pinatry ho kasi namin siya kunin pa rin, ano, para ho dito sa kontrobersiya na ito na kinasasangkutan din niya at ng ilan pa hong opisyal. Pero so far as we are concerned, hindi ho namin mahagilap. Ano ho ba ang naibanggit ba kung meron man sa inyo? Siguro ang concentration kasi nila ngayon is ayusin lahat itong mga problema na kung saan sila isinasangkot. Baka doon po siya abala ngayon na talagang gusto niya mag-focus doon. Well, for the record, Dr. Soy, bakit ho mas pinili ng DOH na bilhin ang PCV-10 na mas mahal daw kumpara naman sa PCV-13 na mas mura na, mas marami pa raw na sakit na kayang pigilan? Ano ho ba talaga ang opisyal na pahayag ng DOH tungkol po dito? Well, sa katanungan niya, Ms. Connie, pasensya po po, may hindi na po. We would refrain from answering this question kasi nga ongoing po ang investigation na ayaw po namin magkaroon ng epekto sa currently na ginagawa investigation po. We understand, sir. Maraming salamat na lamang po sa inyong oras. Yan po naman si Dr. Lyndon Lee Suy, tagapagsalita ng Department of Health. Balikan na po natin ang ulat ni Maki Pulido tungkol pa rin sa protesta ng ilang grupo sa labas ng tanggapan ng Department of Health. Maki? Rafi, bago tayo maputol dahil nadulo yung linya natin, nabanggit ko na tumugod nga itong mga health workers sa tanggapan ng Department of Health dahil palpak nga yung sinasabi nilang protective gear. Kanina, para mapatunayan nga na palpak yung protective gear, na kung tawagin parang gown lang ito, Rafi, parang hospital gown lang siya, na ipinigay dun sa mga health workers natin. So para raw may pakita na medyo palpak to, pinapunan nila ng soft drinks at kape yung hospital gown para nung nakita daw hanggang sa loob basa itong personal protective equipment. Kaya sinasabi ng mga health workers, paano na lang kung sumuka o dumugo yung isang pasyenteng may Ebola. So, sinasabi nila kanina sa atin, malayo raw ito sa itinakda ng World Health Organization. At tinanong natin si Dr. Lyndon Lee Suy tungkol dito. Siya yung tagapagsalita ng DOH na kausap niya lamang, ngayon lamang. Ang sinasabi kanina ni Dr. Lee Suy, pasado naman ito sa panuntunan ng WHO, itong mga binili nilang mga protective gear. Kasama raw yung mga taga-WHO nang ituro nila kung paano ito gamitin sa mga training sa mga health workers.
Pero ang sinasabi ni Dr. Lee Suy, kung meron pa raw concerns yung mga health workers, handa naman silang makipag-dialogo sa kanila. Ang mahirap daw kasi pagka sumusugod sa tanggapan ng ibang mga health workers, baka magkaroon ng takot yung ibang mga Pilipino, lalo na Ebola, itong sakit natin pinag-uusapan. At kailangan itong maintindihan ng mabuti. So, kanina, maliban dun sa concerns nila tungkol dun sa protective gear sa Ebola, ay hinihingi rin nila yung pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ona. Ang sabi nitong mga health workers ay kailangan na magbitiw si Ona dahil nga dito sa maanomalya di umano na pagbilingan ng mga vaccine. At maliban dito, ang gusto nila ay imbestigahan lahat ng mga proyekto na pinasok o kontrata na pinasok nitong si Dr. Ona regarding soft and hard projects. Dahil meron naman na raw apoy, ibig sabihin may sunog. Dahil meron ng maanumalya isang kontrata, it's worth checking lahat na ng mga pinasok nilang kontrata. Tinanong natin dito si Dr. Lisoy, ang sinasabi nila ay nag-iimbestiga naman na raw ang NBI, particular dito sa maanumalya umunong pagbili ng DOH ng mga vaccine. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Habang papalapit na ang Pasko, pinangangambang magkakabuhol-buhol na naman ang daloy ng trapiko, lalo na't hindi na muna ipinatutupad ngayon ang Christmas lanes dahil sa kabi-kabilang road repairs. Pero ang MMDA may kinakasa naman daw na bagong traffic management scheme. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Pasko na naman! Kay tuli ng araw. Pero dating gawi, kung anong ngiting ipinipinta nito sa mukha ng mga paslit, siya rin perwisyong inaasahan sa lansangan. Kung ano man kasing bigat ng traffic ngayon, asahan na raw na magdodoble o titriple ito habang papalapit ang Pasko. Pero nakasanayang Christmas lanes o mga alternatibong ruta, hindi na muna ipatutupad. Mukhang di raw kasi ito uubra dahil sa kabi-kabilang road repairs at construction. Dahil dito may bagong ikinakasang traffic management scheme ang MMDA. May matitira pa naman daw na Christmas lanes pero sa bagong sistema, ibabalanse raw ng MMDA ang trapiko sa kasalukuyang mga ginagawang kalsada. Dahil iba yung sitwasyon ngayon kaysa last year. Last year wala tayong Skyway 3, wala tayong elevated expressway na ginagawa. Mas drastic ito pero kung mauunawaan ng mga kababayan natin, mas makakatulong. Hindi pa idedetalya sa ngayon ng MMDA ang bagong plano pero sasabay raw ito sa itatakdang moratorium sa ilang road repairs at pagpapalawig sa oras ng operasyon ng Pasig River Ferry. Mamimili sa Divisoria, ini-encourage namin yung extended hours ng Pasig River Ferry system. Yung magsisimbang gabi, pwede rin sa Pasig River Ferry, Santa Cruz Church, Binondo Church, Quiapo Church, Santa Ana Church, at marami pang iba. So, total package yung ilalabas namin siguro. Kasabay naman ng matinding traffic, inaasahan din daw ng MMDA yung mga isnaberong taxi driver. Sinasabi namin, dito lang sa may QC, papayag sila, pero for somewhere Makati or gan ayaw na nila kasi matraffic. Sa other taxis, nag-aano sila ng plus 50. Yeah, di ba may metro? Nagpa-plus sila. Minsan pumapayag na lang ako kasi ang hirap magpara. Ang mga nakausap namin taxi driver, kahit alam na bawal, napipilitan daw mamili ng pasahero para sa sariling kaligtasan. Yung lugar na na-hold up ka sa lugar na yun, o yun, tapos may nagararambulan doon. Siyempre, mga iskinita, ganyan. Kaya minsan ng taxi driver, hindi mo rin masisisi na mamili ng lugar. Yung sa oras kasi namin talaga natatalo. Dahil sa isang oras talaga dapat 400 ang kinikita namin. Pagka traffic, halos magano lang, wala pang 200 halos. Pag na-traffic kami. Hindi, mas mabagal kasi ang patak ng metro pag mabagal ang takbo. Pero dahil bawal ang ganito, payo ni Tolentino. Sumbong kagad nila yung bawal yung pinipilit na kontratahin, pinipilit na isakay sa isang lugar lang dalhin o totally snub. May prangkisa sila dapat igalang nila yung pagiging public utility nila. Dano Tingkongko, GMA News. Posibleng abutin daw ng hanggang Mayo ng susunod na taon ang investigasyon ng Senado sa mga isyong iniuugnay kay Vice President Binay. Ayon po yan kay Senador Antonio Trillanes IV. May panibagong aligasyon din ng Senador laban kay Binay na dati rin daw siyang inatrasan sa pag-aaklas kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida.
Hindi raw sa debate unang beses umatras sa laban si Vice President Binay, ayon kay Senador Antonio Trillanes IV. Sabi ng senador, noong 2007, kasama niya nagplanong mag-aklas si Binay na bahagi ng oposisyon sa dating administrasyong Gloria Arroyo. Nangako pa raw si Binay na alkalde noon ng Makati na hihimukin ang urban poor, mga tauhan sa City Hall at mga estudyante para sama-sama silang magmarcha sa Ayala Triangle. Pero sa mismong araw na naganap ang tinaguriang Manila Peninsula Siege noong November 29, 2007, hindi nagpakita si Binay. Muntik na umunong malagay sa panganib ang buhay ni Trillanes, kundi dahil sa tulong ng media. Matatandaan ang Manila Pen Siege ang ginawang pag-aklas ni Trillanes kasama si retired General Danilo Lim, dating Vice President Chupisto Gingona at ilang Magdalo soldiers para itanawagang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Arroyo. Ilang oras matapos ang pag-aaklas, sumugod ang tropa ng gobyerno sa hotel gamit ang isang armored personnel carrier. Paliwanag ng kampo ni Binay, hindi raw sasama si Binay sa anumang labag sa batas tulad ng kudeta. Ang ibinubunyag ni Trillanes ay patunay lang umano na may iba pa siyang motibo sa pagpuntirya niya sa vice-presidente. Lumalabas pala ngayon, hindi lang pala politika itong dahilan ni Antonio Trillanes. Ang isa pang dahilan, mukhang may personal na galit siya kasi sa tingin niya hindi siya sinuportahan. Si VP Binay ho ay isang abogado. Hindi ho siya sasama sa kahit anong bagay na magsasaligang batas. Bilang sagot naman sa panawagan ni Pangulong Aquino na paspasan ang pagdinig ng Senado sa mga issue na may kinalaman kay Binay, sinabi ni Trillanes IV na posibleng abutin hanggang Mayo ng 2015 ang imbestigasyon. Sa programang Unang Balita, sinabi ng senador na bukod sa umunoy overpriced na Makati City Hall Building 2, marami pang mga anomalya sa Makati na dapat isa publiko. Kaya gusto man pabilisan ni Pangulong Noynoy Aquino ang imbestigasyon laban sa vice-presidente. Posibleng magtagal pa ito dahil sa mga bagong ebidensya na ilalabas daw ni Trillanes. Ito pong inimbestigahan natin ngayon, mga bagong building. So ngayon pa lang natin ginagather yung mga... Wala sa ombudsman pa yon. Wala pa yon. Objective na at this point is to make sure na makulong po si Vice President Binay. Pabor naman ang kampo ni Binay na mapabilis ang imbestigasyon gaya ng pahayag ng Pangulo. Pero tila hindi raw nabibigyan ng sapat na pagkakataon ng kanilang panig na magsalita sa pagdinig. Oscar Oida, GMA News. Kalaboso ang isang driver ng delivery van matapos mabundol ang isang lalaki sa Pasig City. Bahagya pang naantalang rescue operation nang magpumilit makalapit sa biktima ang isa niyang kaanak. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Sa bangketa unang nakuna ng CCTV camera ang tatlong lalaking ito habang tila ba nagtatalo-talo. Pumagita ang barangay security force para sila'y awatin. Ang isa sa tatlong lalaki kumalas na sa lugar at nagpunta na sa tawiran. Pero bago pa man siya makatawid, nahagip ng rumaragasang delivery van ng lalaki. Pero hindi huminto ang nakasagasang delivery van kaya hinabol ng nakastandby na mobil. Naiwan ang biktima na nakandusay sa kalsada. Kung saan siya mabilis na nirespondihan ng rescue team. Maya-maya, dumating ang kaanak ng biktima. Nagkainitan pa dahil sa pagpupumilit umano ng lalaking kaanak na makalapit sa biktima para buhatin. Yung ganitong sitwasyon, wag natin basta-basta hahawakan. No? Okay. At bakit? No? Okay. Maaaring ikamatay ng pasyente o maging ma-paralyze yung pasyente. Pagdating ng responde at matapos na malapatan ng first aid ang biktima, isinakay siya sa ambulansya pero muling nagpumilit ang kaanak na sumakay sa likuran ng ambulansya. Hinila palabas ang lalaki kaya nawasak ang damit nito. Tsaka lang pumayag na sa harapan sumakay. Pagkatapos ng ilang minutong delay, naisugod sa emergency room at kalaunay idineklarang out of danger ang biktimang si Larry Lendio, 51 anyos. Agad namang nadakip ang truck driver. Dumulog sa GMA News ang anak ng biktima para makakuha ng kalagdagang napagkasundoang financial assistance mula sa delivery van owner. Wala po kaming may ilalabas na kahit anong pera para sa tatay ko. Kasi siya lang po talaga nagtatrabaho sa amin eh. Nakausap ng GMA News ang mga opisyal ng kumpanyang may-ari ng truck at nangako silang tutugunan ang problema. Emil Sumangil, GMA News. Kakasuhan ng estafa ang hinihinalang fixer ng mga talo at paso ng kaso sa Korte Suprema na natimbog sa isang entrapment operation kahapon. Ang NBI nagpaalala sa publiko na huwag basta-basta magpapaloko. Balitang hatid ni John Consulta.
Pasado alas 10 ng umaga, dumating ang suspect sa isang fast food sa Shaw Boulevard para sa napagkasundo ang transaksyon. Nang maiabot ang mark money, agad nang kumilos ang National Bureau of Investigation o NBI. Arestado sa entrapment operation ang suspect na si Homer Cruz. Ayon sa mga biktimang napasugod sa NBI, hindi bababa sa 7 milyong piso ang naibigay ng may 400 na kanyang nabiktima. Ang modus ng suspect, magpanggap na may koneksyon sa Korte Suprema at iba pang ahensya ng gobyerno para mabaliktad ang mga paso at talong kaso. Nagbigay po kami ng 190 sa Boracay dahil ititreat yung 6 na official sa Supreme Court na hindi na raw, panig sa kaso namin. Pag hindi mo kaagad nabigyan, laging ipopronda sa amin na hindi tatakbo ang kaso. Pag hindi kayo magbigay, kasalanan nyo, huwag nyo ako sisisihin. Mariing itinanggi ng suspect ang bintang sa kanya. Marami daw po ang nagreklamo laban sa inyo. 7 million pesos daw yung nakuha nyo na. Totoo po ba ito? Wala pong ganun. Walang ganong pera? Kayo ba, sir, may connection sa Supreme Court? Wala po. At trabaho po ba kayo minsan doon? Hindi po. Bukod sa mga peking dokumento, na-recover mula sa suspect ang isang kalibre 45 baril. Mahigit 400 tong mga tao na to na empleyado, nag-contribute sila. Yun nga, pero wala na nangyari sa kaso nila. At talagang niloko na sila ng tao na to. Ang pwedeng ikaso dito ay attempted estafa at saka falsification of documents. Patuloy yung babala ng NBI sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging mapanuri bago magtiwala para hindi maloko at mabiktima ng mga kawatan. John Consulta, GMA News. Mamayang hapon na po inaasahang magbabalik bansa ang mga Pinoy peacekeepers na na-assign sa bansang Liberia. Bagamat sabik na makita muli ang kanilang pamilya para po sa kaligtasan ng lahat, pinayuhan muna ang kanilang mga kaanak na huwag na silang salubungin sa paliparan. Balitang hatid ni Maris Umali. Ito ang Caballo Island sa Naik, Cavite. Sa islang ito didiretso ang 133 miyembro ng Philippine contingent ng United Nations sa Liberia. 108 ang mga sundalo ng AFP, 24 ang mula sa hanay ng pulisya at isang taga-BJMP. Ipinasilip ng AFP ang loob ng Caballo Island. Kompleto sa pasilidad at tiniyak nilang magiging komportable ang mga peacekeeper. Ang mga tent kung nasaan ang kanilang mga higaan, di aircon. Meron ding hiwalay na liguan at water station. May wifi, signal ng telepono at kumpleto rin ang mga gamit para sa pag-ehersisyo at iba pang recreational activity. Bilang bahagi ng protocol, 21 araw na mananatili sa quarantine facility sa isla ang mga sundalo para matiyak na ligtas sila sa sakit na Ebola. Pero nauna nang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na negatibo sa Ebola virus ang mga Pilipinong sundalo batay sa medical screening ng UN. Ang pag-quarantine sa kanila ay tugon ng AFP sa kampanya para panatilihing Ebola virus-free ang bansa. Humingi naman ng pangunawa ang AFP sa mga pamilya at kaanak na sabik nang makita ang mga magbabalik na sundalo. Para sa kaligtasan ng lahat, pinayuhan ng kanilang mga pamilya na huwag nang pumunta sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan lalapag ang UN chartered flight sa kayang Philippine contingent. We will clear the place. There will be no other aircraft. This is just to, again, add precautionary measure. Bagamat naiintindihan ito ng kanilang pamilya, hindi pa rin naiwasang malungkot ng ilan dahil hindi pa rin nila makakasama ang kanilang mahal sa buhay. Masaya po. Tapos po yung mga times po na like nag-graduation po ako, wala po si Papa, nag-birthday po ako, wala po si Papa. Ayun po. Hindi po kasi nakakamiss po kasi Papa. Maliit lang naman po yung kanang 21 days sa matagal namin na paghintayan. Mapapaghintayan din po namin yun. Maris Umali, GMA News. Bagamat sinabi na ho ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng Noche Buena items kaya hindi dapat magtaas ang presyo ng mga ito, abay wala pa hong Disyembre, nagtataas na ang presyo ng ilang produkto. Ang samahan nga ho ng mga supermarket, port congestion pa rin ang itinuturong dahilan ng taas presyo. Balitang hatid ni Maris Umali. Wala pang Disyembre pero ang pangpaskong hamon hanggang 20 pesos na ang dagdag sa presyo kung
ikukumpara nung isang taon. Ayon sa presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Stephen Pua, ang mga gumagawa ng toyo at suka, nag-abiso na rin ang pagtataas ng presyo ng hanggang 8 pesos sa katapusan ng linggo. Nagtaas na rin ang biskwit, candy, noodles at mga delata ng 2 hanggang 3%. Nagtaas din ang presyo ng soft drinks ng 3 hanggang 7%. Ang punot dulo ng lahat, It's a threat. It's a threat. Because of the port congestion, no? I mean, simple 2 plus 2, no? Lack of supply, both in raw materials and finished goods. matagal na nating problema ang port congestion. Katunayan, pag malaki ng mga otoridad, unti-unti na itong nasusolusyonan. Pero ang epekto nito tila matagal-tagal pa nating iindahin. Gaya na lamang halimbawa, dito sa pagtataas ng presyo ng ilang mga bilihin. Kaya payo ni Kua, para naman hindi mabulilyaso ang ating mga selebrasyon, lalo na ngayong Pasko, maging malikhain na lang sa mga ihahanda nating pagkain. Sabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Vic Limagiba, patuloy naman ang ginagawa nilang monitoring. As of last week, okay pa po ang mga produkto na may SRP na tsabena, no? Pero nagutos po ang Pangulo at ang Secretary na tiyakin ng DTI na ang mga produkto ay hindi lalampas sa SRP, lalo na po mga produktong pampasko. Patuloy din ang pagbabantay ng DTI sa mga nagtitinda ng Christmas lights. Maraming paglabag na ang nadiskubre ng Fair Trade and Enforcement Bureau ng DTI sa kanilang inspeksyon sa mga tindahan nagbebenta ng Christmas lights sa Zabarte Mall sa Caloocan. Pinaghalo-halo raw kasi ang Christmas lights na walang ICC sticker at may ICC sticker noong 2011 at 2012. Hindi po kami titigil sa pag-monitor. We will intensify monitoring and enforcement in order to at least share sa masaya at safe celebration ng Christmas. Payo ng DTI maging maingat sa binibiling mga Christmas lights at iba pang Christmas decorations. Mariz Umali, GMA News. Sa mga kapuso po nating dumaraan naman ang Cavitex, NLEX, SLEX at Star Tollway, maghanda na po kayo sa nakaambang dagdag singil sa toll. Sa susunod na taon na po yan. Balitang hatid ni Julius Segovia. Dagdag na 15% sa toll rates ang hirit ng North Luzon Expressway. Mula Balintawak o Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan, ang toll ng mga Class 1 vehicle. Mula 45 pesos, nais itaas sa 52 pesos. Ang Class 2, magiging 131 pesos mula 114 pesos. At ang Class 3, magiging 157 mula sa 136 pesos. May petisyon ding dagdag toll mula Marilao hanggang Santa Ines na dulo ng NLEX. Mas mahabang biyahe, mas malaki ang taas singil. Pero hindi lang NLEX ang umihirit. Ang South Luzon Expressway o SLEX, 33% na dagdag ang ipinitisyon. Ang Cavitex, dagdag na 25%, 16% naman sa Star Tollway. Sa isinumiting petisyon, gustong maipatupad ang toll hike sa January 1, 2015. Wala na kinikita, magtatas pa ng toll fee. Ano nakikita namin? Tulad namin, punta kami Tarlac. Tiyak na ang patong yan, doble-doble. Sa ilalim ng kasunduan, kada ikalawang taon pwede maghain ng petisyong dagdag singil ang mga expressway. Taong 2011 huling nagkaroon ng toll hike at ang mga ipinitisyon nilang taasan ng 2013, hindi pa rin nadidesisyonan ng Toll Regulatory Board hanggang ngayon. Ito raw ang dahilan kung bakit lumobo ang hiling nilang dagdag sa toll ngayong taon. Kailangan munang mailathala sa pahayagan ng petisyon ng mga expressway. May 70 araw ang sino man na gustong harangin ito. Tulad ng ginawa noon ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Hindi ito yung sitwasyon na naglagay sila ng investment dyan, hindi sila kumikita sila. Ang gusto lamang nila ay kumita ng mas malaki dahil nakapag-set sila ng mga projection. Tutol din ang transport group na piston sa toll hike. Apektado raw ang kita ng mga tsuper na dumaraan sa mga expressway. Tiniyak naman ng TRB na masusing pag-aaralan ng board ang petisyon bago ito desisyonan. Meron pong powers naman ng TRB to grant a provisional approval. Kung sila po ay makaka-comply dun sa requirements for any provisional adjustment. Julius Segovia, GMA News. Ang balita, high-tech na ho ngayon ang gamit sa pagsasagawa naman ng medical operation dahil sa tinatawag na robotic surgery. Paano nga ba ito isinasagawa? Silipin po natin sa Balitang Hatid ni Bam Alegre. Animoy eksena sa isang sci-fi film.
Sa halip ng mga kamay, mga high-tech na galamay ang nagsasagawa ng isang medical operation. Ito ang robotic surgery, isang bagong hakbang sa kinabukasan para mas padaliin ang pag-oopera, hindi lang para sa mga surgeon, kundi pati na rin sa mga pasyente. Yung mga instruments na yan, kinokontrol natin through the surgeon sitting on the surgeon's console. So yung surgeon's console, parang joystick yan, no? Meron tayong binocular camera na through which nakikita natin kung ano yung nasa loob ng cavity ng patient. Tapos, it's a three-dimensional view that the surgeon sees, kaya mas nakatatansya niya yung depth. Inihahanay ang robotic surgery sa minimally invasive operation. Ibig sabihin, hindi na kailangan lumikha ng malalaking hiwa at sugat para lang mabuksan ang katawan. Wala pang halos 1 centimeter ang maliit na sugat na iniiwan ng robot. Ito ang Da Vinci SI na ginagamit para sa robotic surgeries. Meron itong console kung saan bawat galaw ng surgeon eksaktong naililipat dito sa patient sidecar kung saan makikita naman yung mga robotic arms. Ito yung mabusising umuopera sa pasyente. Meron din tayo ritong vision cart na may touch screen para agad makita yung mismong vision ng surgeon habang ginagawa ang operasyon. Ang surgeon pa rin ang nag-oopera sa mala-joystick na console, pero sensitibo ang instrumento kaya parang kamay na rin ng doktor ang nagtatrabaho. Mas may range of motion din daw ang mga robotic arms kaysa kamay ng mga tao na posibleng pang manginig. Mas madalas gamitin ang robotic surgery para sa gynecological surgeries katulad ng pagtanggal ng myoma. Nagagamit din ito sa urology at general surgery. Yun nga lang, mas mahal talaga ang bagong teknolohiya. Aabot sa 400,000 pesos pataas ang bayad sa robotic surgery, depende sa medical condition. A little bit more expensive than laparoscopic surgery. It may be twice as expensive as an open surgery. Pero sabi ko, yung pera, kaya naman kitain yun eh, hindi ba? Pero yung sugat mo, mabubura mo pa ba yun? Yung hirap ng katawan mo, recovery time, downtime, yung oras na nawala sa'yo dahil hindi ka nakapagtrabaho, yung business na mawawala sa'yo, lahat yun, you have to factor that in. Bam Alegre, GMA News. Blanco pa rin ang mga otoridad sa kung sino ang nasa likod ng pagdukot at panggagahasa umano sa EDSA Magallanes sa Makati City. Ang isino po ng grupo, hihintuan ang biktimang naglalakad at sapilitang ipapasok sa sasakyan. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Emosyonal si Lola Maria, di niya tunay na pangalan ng makausap ng GMA News. Hindi raw niya matanggap na naging biktima ng panggagahasa ang kanyang 21 anyos na apo nang papasok sa eskwela sa bahagi ng EDSA Magallanes sa Makati. Bagaman sa kanya umuwi ang apo, hindi naman daw ito nagkwento, kaya sa iba raw niya nalaman ng sinapit nito. May van na sumusunod, daan-daan takbo. Pagtapat doon sa kanya, bigla siyang papasok. Natagpuan daw nung mag-ina sa Bulacan. Sa Talahiban daw, walang malay. Bukod sa nangyari sa apo ni Lola Maria, ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, nabiktima rin sa kaparehong lugar ang isang 14 anyos na dalagita na maswerteng nakatakas sa isang gasolinahan. Sabi rin ng MMDA, dinukot din doon at tinangkang gahasain ang isang 19 anyos na transgender woman. Ang tatlong magkakaiwalay na insidente ng pagdukot at panggagahasa nangyari ng umaga. Patunay na malakas daw ang loob ng mga sospek. Ang kanilang modus kapag napili na ang bibiktimahin, sesempuhan habang naglalakad sa EDSA Magallanes. Hihintuan at sapilit ang isasakay ang biktima sa sasakyan. Matapos pagsamantalahan, itatapon sa isang liblib na lugar. Galit si Lola Maria sa mga sospek na hanggang ngayon wala pa ring pagkakakilanlan. Sana makonsay siya kung sumuko. Pero kailangan bita yun eh. Nababahala daw dito ang MMDA kaya naglaan sila ng 200,000 pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga sospek. Magdaragdag din daw sila ng CCTV camera sa ilalim ng Magallanes Interchange. Nakakatatlo na eh. Ginagawa nila alas 10 na umaga, yung hindi mo akalaing gagawin. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ng Makati Police pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Pinagtanong-tanong namin sa mga tindera sa Magallanes kung may nasaksiyan silang ganitong insidente. Mabilis siguro silang nila, siyempre hindi naman magpapaano sa amin yun, magpapakita ng Siguro tsumechempo lang sila. Habang blanco pa